Be, what are you doing there ba? Malilate na tayo, tara na. Saglit lang, be. Ang dami ko kasing napapanood na trivia about Filipino language eh. Look, oh. Ito, baybayin ang tawag dito. Bago pa dumating ang mga Espanyol, ay ito na yung mga sinusulat ng mga ninuno natin. Simple, pero maganda. Ang galing, no? Bakit kaya hindi na masyado ginagamit ito ngayon? Medyo nakalimutan na kasi, pero dahil sa taong katulad natin ay unti-unti itong bumabalik. Kaya naman, ngayong buwan ng wika ay mahalagang matutunan muli natin itong baybayin. Welcome to Tag Talk. Bibigyan namin kayo ng ideya ng mga iba naming salita o way ng pakikipag-usap sa aming kapwa. For our first trivia, we have the word para. Nagsimula sa wikang Espanyol na para, na nangangahulugang tigil, hinto o stop. For our second trivia, we call it konyo. Ito ay puro Ingles ngunit nahaluan ng konting Pilipino. For our third trivia is the word paraluman. Magandang dalaga, dalagang kasintahan o muse. Uy, Stallions! Andyan pala kayo. Kung ganon, may katanungan ako para sa inyo. Kilala niyo ba ang Pangulo ng Pilipinas na nagpasimula ng selebrasyon ng Buwan ng Wika? Eddie, si Ramon Magsaysay. Hoy, ba't ka naman nagsasalita ng magsadyan? Ha? Baliw, tinatanong ko lang yung mga Stallions. Ah, sige. Ito, tanong ko naman para sa'yo. Ano ang unang tawag sa alpabeto ng Pilipinas? Eh di baybayin! Diyos ko po, bigla-bigla ka namang sumusulpot. Ay ganun talaga, nagulat ba kayo? Sige, ito basic na katanungan para sa inyong dalawa. Ano ang kauna-unang tawag sa wikang pambansa ng Pilipinas? Ha? Ano? Eh di Pilipino! Hay, ngayon nyo lang nalaman. Tara na nga, kain na lang tayo. O, paano ba yan? Sa susunod na lang Ingat, tropa! Our last word is appear. Ito ay galing sa dalawang English word na appear na ibig sabihin pala mo sa taas, imbis sa baba. Ang wikang Filipino ay naging opisyal na wika noong 1987. Alam mo ba, ang wikang Filipino ay may pinakamaraming pang-ugnay? Walang mga panghalip na pangkasarian sa Pilipino. May 130 katatubong wika ang Pilipinas. 33% ng salitang ugat ng Pilipino ay galing sa Kastila. May sariling alpabeto ang Pilipinas. Mabuhay, Stallions! Alam niyo ba pinagmulan ng po at opo? Ang po at opo ay ilan lamang sa mga wika na maaari natin bigkasin upang magbigay galang sa ating kausap. Pero saan nga ba nanggaling ang salita na ito? Bago pa man tayo maimpluwensyahan ng mga Kastila, ginagamit na ang po at opo bilang paggalang. Ang salitang po ay sinasabing nanggaling sa salitang Tay na pupo na ginagamit ng mga Tay upang magbigay respeto sa matatanda, na katulad na lamang ng konsepto ng ating po at opo. Ayon sa mga mananalaysay, ang po ay nagmula sa salitang Panginoon o sa Ingles ay Lord. Samantalang ang parilalang oo, poon ay nagmula sa salitang oo, Panginoon ng mga alipin sa mga nakakagalang na Ginoo na hindi alintana kung babae o lalaki. Halimbawa, oo poon, salamat poon, magandang umaga poon, at sa version naman natin ay opo, magandang umaga po at salamat po. At yun Lamang po. Hanggang sa muli, Stallions. Sabi ko namang natutunang trivia ngayon. I feel like I gain a lot of knowledge. Oo nga, thank you for sharing this trivia to me. Feeling ko nga tuloy ang dami ko nang masasagot sa Filipino subject natin eh. Congrats, BFF! Congrats to!